Umarangkada na ang regular clean-up at declogging day sa 876 na barangay sa Maynila noong Sabado, July 5. Ito ang unang araw ng implementasyon ng Executive Order No. 3 ni Mayor Isko Moreno na nag-aatas sa mga barangay na magsagawa ng declogging sa mga kanal at estero upang hindi magbara ang mga basura sa mga drainage lalo na ngayong tag-ulan. Noong Sabado, nag-trending ang hashtag Linis Ko Maynila at hashtag Make Manila Clean Again dahil sa clean-up drive na ito. Sa kanyang inaugural address nitong Martes, July 1, sinabi ni Moreno na magiging consistent ang polisiya na ito at magpapatuloy na ito tuwing Sabado. Sa isang interview naman kay Director Joel Par ng Manila Barangay Bureau, hinikayat din niya ang barangay officials na tumugon sa utos ni Moreno at isang tabi na ang politika upang masolusyonan na ang krisis sa basura ng lungsod. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang ospital ng Maynila noong Sabado, July 5. Ito'y upang tiyakin sa health workers doon na sinisikap ng pamahalaang lungsod ng Maynila na maibigay ang medical supplies at gamot para sa mga pasyente, pati na rin sa 5 pang ospital na nasa pangangasiwa ng Maynila. Sa kanyang Yormes R noong Biyernes, binanggit ni Moreno na walang gamot sa 6 na ospital sa Maynila dahil umatras na rin ang mga supplier. Gayunpaman, sinabi ni Moreno na kakausapin niya ang mga ito at magiging reasonable sa kanila, maibalik lang ang supply ng gamot dito maging sa mga health center sa lungsod. Nakahakot ng humigit kumulang 20 tonelada ng basura ang Lionel Waste Management sa loob ng Philippine General Hospital. Ito ang iniulat ni Mayor Isko Moreno sa gitna pa rin ng pagpapatuloy ng paglilinis sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Moreno, inatasan na rin niya ang Department of Public Services na agarin ang flushing operations sa PGH upang ma-disinfect ang lugar na tinambakan ng mga basura upang makaiwas sa sakit na dulot nito. Pinuntahan ni Mayor Isko Moreno ang mga nasunugan sa Tambunting Street sa Santa Cruz upang mamigay na agarang tulong sa mga nasunugan. Kasama niyang pumunta sa lugar si City Social Welfare Director J. De La Fuente at namahagi sila ng food packs na may bigas, delata, asukal at iba pa sa mga nasunugan. Magkasama naman pumunta sa Santol Street sa Sampaloc si Moreno at Vice Mayor Chi Atienza upang alamin ang sitwasyon ng mga nasunugan at binigyan din ng agarang tulong. Pansamantala namang nanatili sa covered court ang mga nasunugan sa kanilang barangay.